So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, huling battle sa tournament ng Isabuhay 2016 at sobrang ganda ng bracketing na to, no? Ang daming nangyari, ang daming unexpected happenings, 'di ba? Dito pa lang sa bracket A, ang dami ng classic na battle eh. Yung kay Looney G Clown, yung Tipsy DJ King, tapos syempre yung semis ng Looney Tipsy. Sa kabilang bracket naman, syempre yung pinaka-classic dyan, yung Smuggler's Mzite. Kaso, yun nga eh, hindi naging prepared si Smuggler's. Tapos, yung Rapido Romano na hindi sumipot si Romano. Tapos syempre yung Acer Aklas na sobrang classic din kasi syempre 2013 champion, 'di ba? Basta maraming naging kaabang-abang na battle sa sa tournament na to. Pero ayun, so far dalawang MC na lang ang natira. Looney Plasma. Balikan natin yung parehas na semis, yung Acer Plasma, yung pinakita ni Plasma doon is superb, no? Lalo na yung isang haymaker niya. Fresh pa rin sa akin yung haymaker na pinarinig sa atin ni Plasma noon, yung mas masakit pa rin pumugot ng dahan-dahan. Ang lakas nun, 'di ba? Lakas nun. Tapos si Acer naman sa nung time na yon is hindi ganun ka-effective yung mga baon niyang angulo at saka yung style niya, yung performance niya is hindi ganun ka epektibo against Plasma. Si Plasma naman 2 entry niya yung solid doon para sa akin. Pagdating naman sa bracket A na battle, ito na nga yung Looney Tipsy D, which is kaka-upload lang nun kagabi. Pwede nyo panoorin yung battle na yun. Sobrang ganda ng battle and hayop. Pero ayun, napakalakas ni Tipsy D doon. Naka-ano siya doon, naka A-game siya doon para sa akin, especially yung round 1 niya. Sobrang tindi ng round 1 niya. In fact, binigay ko pa nga yung round 1 kay Tipsy D kasi para sa akin mas sunod-sunod yung mga suntok niya, mas mabibigat, mas may diin. Kaya Tipsy D yung round 1 for me. Pero 2 and 3 naka monster mode na si Looney doon at tangina, hindi na umaabot yung returns ni Tipsy D doon para kay Loons. Pero on the other hand naman, Looney, grabe, iniwan niya talaga si Tipsy D sa returns pagdating sa 2 entry. So yun, kung gusto niyo na mapanood yung pinaka reaction video ko doon, yung review ko doon, panoorin niyo, nasa channel na lang natin yon. Lahat ng battle dito sa Isabuhay 2016. Ngayon, ito na yung huli, Looney versus Plasma. Tignan natin, no? Alam naman natin na napaka-underdog ni Plasma dito. Pero let's see kung anong klaseng battle yung ipapakita niya kay Looney. Pero alam naman natin na si Loons ang nag-champion sa Isabuhay na to. Pero let's see pa rin, props pa rin, congrats pa rin kay Plasma. Respect natin, panoorin natin kung anong klaseng battle yung mangyayari. Let's go. Huling laban ng taon. Game. Isabuhay Finals, unang banat, plus. Yo! Round 7! Round 7, game! Wala na raw debate. Ano man daw ang aking atake, siguradong panalo na to. Ito na raw ang wakas ng kabanata ko, sabi ng mga tagahanga mo. Para silang si Nostradamus, alam na agad nila ang resulta ng laban na to. Pero lagi niyong tatandaan, tang ina nyo, sa lahat ng propesiya ni Nostra, yung araw ng katapusan lang ang hindi nagkatotoo. Hayop ka! Buong bansa gusto kong makitang matumba. Kahit aking mga kapitbahay, pamilya, barkada, sa'yo pumusta. Sa mga ako pumunta, tanong nila, bakit di ako kinakabahan? Ang kompetisyon sa akin, baliwala. Tang ina, tao lang yan. Eto na ba, Diyos nyo?
pwes simulan nyo ng manalangin na yon. Garantisadong durug to. Kung lyrics mo, mala-impacto yun sa aking dragon. Malakas loob ko, ginagawa kong pagkain ng mga bala ng kanyon. Nung sinabi mo kami galing sa tamod mo, doon ako lumayas at nagpaampon. Hindi wasto mga tira mo, sa crowd reaction ka lang umaasa. Tanging habol mo lang maging trending, habol ko ang iyong pagkasira. Huwag na huwag mo pagyayabang sa akin yung million views mo. Walang bisa, dahil kaya pa rin kitang patayin nang walang nakakakita, parang ninja. Bakit nga ba siya malupit? Dahil ba sa kanyang mga komplikadong multi, ginagawa na dati yan ng BB Clan, particular si Chemical Ali. Pinakamalakas daw na diss track yung isang bara ka lang. Anak na putya, imbento yun. Dekada 90 pa lang, hari na ng hardcore rap ang Ghetto Dogs. Mahusay rin daw siya sa ibang lengguwahe. Di naman ako nagalingan sa F with this G. Nung natututo ka palang mag-English, nandyan na Masterplan at SDC. Yung mga nagawa mo ay nagawa na nung 90s. Kaya naambag mo sa industriya ay wala. Anong pinagsasabi mong hari? Gago, baka hari-harian ng tugma. Si Plasma ang iyong pinakamalaking banta. Win or lose, sobrang malas mo. Ito lang ang battle mo na hindi magkaka-million views. Dahil wala akong dahil wala akong pake sa atensyon at mananatiling ganon habang ako'y humihinga. Doon pa lang lamang na ako. Hindi nalalaos ang hindi sikat. Masyado ka ng pabida sa takilya. Dapat nang isarado ang pinto. Bilang veterano, kailangan mo rin magbigay daan sa mga bago sa laro. Malulugi nga ba ang liga pag wala na siya? Ang larangan to ay malabong huminto. Tumingin lang kayo sa underground. Doon lagi nakatago ang ginto. Bihira ka lang lumaban dati. Tapos na yon, bigla kang aktibo. Halata ka iho, makasariling unggoy. Gusto siya lang ang laging paborito. Ang dami ng bago rito na may mas advanced pang stilo. Aminin mo na, kaya ka lang ulit sumabak dito dahil natatabunan ka na ni Sak at Sinyo. Oo, marami ka pa rin taga-suporta. Kaso puro mga buwisit na bata. Bigla na lang humihiyaw kahit di naman intense yung bara. Galawang Johnny Cage to. Mga kamay ko mabangis puminsala. Samantalang tong diva na to, kailangan pa ng fans sa battle. Ikaw si Princess Kitana. Okay. Okay. So, sabi ko nga sa inyo, balikan muna natin ng bahagya yung Plasma versus Acer. Sanabi ko sa inyo na may malakas na linya si Plasma doon. Yung hindi ko alam kung anong round pero parang round 1 yun. No? Parang round 1 ata yun. Pero ayun, basta hindi ko na matandaan kung anong round, pero ang pinaka naalala ko na linya ni Plasma doon kay Acer yung mas masakit pa rin pumugot ng dahan-dahan. Ayun, sobrang lakas nun. So, bakit ko nasingit yung laban ni Plasma tsaka ni Acer dito kay Loons? Kasi alam ko na kayang magbigay ni Plasma. Alam ko kayang mag-execute ni Plasma ng isang linya na sobrang powerful, no? Na kaya niyang sa isang linya, sa pamamagitan ng isang haymaker, kaya niyang umangat agad, no? So ayun yung inaantay ko. Although may mga malalakas na linya si Plasma dito, yung Nostradamus, pero yung katapusan lang yung hindi nagkatotoo. So about sa prediction, maganda yon. Tas yung nagsingit din si Plasma ng jokes dito, yung kahit yung mga kamag-anak ko sa'yo pumusta. Tapos yung malas mo, ito lang yung battle mo na hindi magkaka-million views. So okay naman 'di ba? Well constructed naman yung round 1 ni Plasma. Kaso nga lang, ang inaantay ko is yung katulad ng mga past battles niya dito sa tournament na to, na kaya niyang magbigay or magparinig sa atin ng isang malakas na haymaker na masasabi natin na nag-jump yung force, nag-jump yung power, nag-jump yung energy sa 0 to 50 points, parang ganon. Na-guess nyo ba ako? So dito sa round 1 ni Plasma, consistent siya kung paano siya nag-umpisa, ganun din natapos yung round niya, unlike sa mga dati niyang battles na na-review natin dito sa tournament na to. Nag-umpisa siya ng sakto, natapos siya ng malakas. So ayun yung inaantay ko sa round 1 ni Plasma, pero still consistent kung paano nag-umpisa si Plasma, yun din yung form kung paano siya natapos. So hindi tayo nakarinig ng isang solid na linya kay Plasma, which is ayun yung inaabangan ko laban kay Loons. Pero tignan natin
kung ano naman yung ipapakita ni Looney. Pero round 1 ni Plasma, I think kulang. Malakas yon pero kulang yon, hindi yun enough para mapataob ang isang Looney. Let's go. Sa wakas, mangyayari na rin ang matagal ng pinapangarap ng lahat. Kaso lang, hindi yata ito yung ilong na inaasahan kong makaharap. Hindi ito yung ilong na inaasahan kong makaharap. So, alam naman natin na nasa kabilang bracket si Smaglas, which is tinalo ni Mzite, no? So, sabi nila nung nilabas daw yung bracket na tong Isabuhay 2016, marami na daw nagpredict ng Looney Smaglas sa finals, or Tipsy D Smaglas. Yun, marami nang nagpredict ng ganun eh. Pero yun, only time will tell kung ano yung pinaka mangyayari talaga sa sino yung magtatapat sa finals. Kaya nangyayari Looney Plasma. Ang ganda ng atake, ang ganda ng umpisa ni Loons na about dun sa pinahagingan niya si Smaglas, yung ilong. Hindi ito yung ilong na inaasahan kong makaharap. Yun, solid na umpisa yun. Hindi na rin ang matagal ng pinapangarap ng lahat. Kaso lang, hindi yata ito yung ilong na inaasahan kong makaharap. Kasi hindi ka naman pango, hindi ka rin naman sarat. Pero yung butas talagang tago, tapos ang kapal pa ng balat. Ngayon, oras na para turuan si Acer at si Mzite kung paano pumatay ng rapper na walang sex life. Sa sobrang laki ng ilong, kaya niyang mangulangot habang naka-west side. Kasi tingnan nyo naman, ang cute-cute ng boss natin. Hugis pa lang ng ilong, kala mo hood ng Volkswagen. O tingnan mo yung muka, nakabusangot, halatadong pikon na. Sobrang laki kasi ng espasyong nasasakop ng ilong niya. Kaya nakakatakot to si Plasma, lalo na pag may sipon siya. Bukod sa malapot, buo yung kulangot, tumitibok pa. Kuya Keb, yung ilong niya, pakitutukan naman. Pakitutukan naman. Oh, partida, zoom out na yan. Yung kita, isang butas pa lang. Sasamahan nyo? Yung ilong niya, huwag nyo nga pinagtatawanan. Alam nyo ba, sa ibang tribo, gwapo yung mga ganyan? Mukha kang unggoy na tinuruan magbihis. Isa kang produkto ng incest. Ganito resulta pag pilit pinagkantutan sina Mike at Susan Enriquez. Kasi di ba anak mayaman ka? Gago. May sariling kotse ka pandala? Ba't ganyan pa rin yung ilong mo? May pamparitoke ka naman pala. Alam nyo ba, isang linggo aking nagamit para mag-ipon ng lait para lang dito kay pangit. Kaya di nyo masasabing dikit yung laban kahit mag-rap ako sa harap mo ng ganito kalapit. Underground daw magkakampiyon. Huwag mo nga takutin mga tao. Assuming ka masyado. Pangarap niya kasi na si Looney ay matalo, ngunit yun ay mas malabo pa sa legalisasyon ng dubi sa bansang to. Walang kasing husay ang mga tugma ko. Makulay at detalyado. Mas malakas pa. Ang galing nun. Ang galing nun. Ulitin natin yan, ha. Mas malabo pa sa legalisasyon ng dubi sa bansang to. Walang kasing husay ang mga tugma ko. Walang kasing husay ang mga tugma ko. Putang ina. Sobrang simple pero ang ganda nun. Makulay at detalyado. Mas malakas pa ako makagago dun sa negrong kumag na Italiano. Makagago, kumag na Italiano. So, hindi ko alam kung kilala nyo si Makagago no? Yung content creator din yun si Makagago. Yung nakalaban ni Price Tag sa Sunugan, yung Bad Blood. Yun, sana naalala nyo. Tapos may kanta rin sila ni Tony Fowler. Yung Fake Friends ba yun? Basta may kanta sila, si Makagago. Yun yung tinutukoy ni Loons dito. Isa kang full-time na empleyado, part-time puta ng ilustrado. Kapag tinunaw ko yung taba mo, pwede ng pang full tank ng eroplano. Kasi horror core tong kalaban ko.
Kaya pala mahilig sa bungo. Horrorcore na birhen, kaya siguradong magiging madugo. Tatalupan ko yung buong katawan mo, yung talagang labas, buto at muscle. Tapos yung balat mo mismo ang gagawin kong costume sa sunod kong battle. May pasyensyo-tsyensyo ka pa nalalaman dyan? Walang iya ka? Pag pinugutan kita ng ulo, lalagariin ko yan. Gamit bala. Kasi Shit. horrorcore daw siya. Pero pag nagrarap ka, alam mo, nagbabasa ng homily. Tandaan mo, pag Pilipino na nag-horror, kadalasan nagiging comedy. Yung laban nila ni Acer, inantok lahat. Mula Pinas hanggang Riyadh. Lamang lang yata yung battle nila J-Skin sa Tijuan Tamad ng 2 hikab. Nawala ng gana yung mga tao sa sobrang pangit ng laro. Pinagbasihan na lang ng mga hurado kung sinong rapper mas bano. Tangina, utak satanista pero kulang sa karisma. Lumaki kang spoiled kaya sa mga tulad ko panis ka. At kung sumbatan lang din ang mga naitulong kay Enigma, mga case lang ng birang binuhat mo sa akin buong liga. Putang ina. Kawawa naman si Plasma, no? Kasi kadalasan or ayan, madalas na inaanggulo kay Plasma talaga is yung about dun sa tagabuhat ng case. Nakakatawa lang kasi laban niya kay Mot, 'di ba? Laban niya kay Mot. Laban niya kay Jonas nung second site 12 kasi nandun ako nung live na 'yon. So, meron na namang angulo si Jonas about doon. Hindi ko alam kung may angulo rin si MZ or si Asa. Nakalimutan ko na kasi. Pero nakakaano lang kasi laging ganun yung mga inaangulo kay Plasma, yung tagabuhat ng case, no. Pero ayun, so far kitang-kita naman sa performance lamang si Looney, no. In terms of medyo nag-focus pa si Looney dito sa sa jokes 'di ba? Hindi pa tayo nakarinig ng Super Looney, which is yung Looney doon sa Tipsy D na 2 and 3, tangina sobrang tindi nun. So, yun yung pinakamalakas na Looney na napanood ko so far, yung rounds 2 and 3 ni Looney dun sa semifinals niya against Tipsy D. Tangina sobrang pulido nun. Pero yung round 1 ni Looney dito kay Plasma, more on jokes pa siya. Effective yon, hindi ko naman sinasabing ineffective. Effective yon. Kaso nga lang syempre ang inaantay kong Looney is yung halimaw dun sa katulad nun sa rounds 2 and 3 niya kay Tipsy D. Pero ayun, pag andito na tayo, round 1. Kay Plasma, medyo ineffective pa yung mga baon niya. Sabi ko nga sa inyo, nag-antay ako ng isang linya na mag-switch, no? Kasi alam naman natin kaya ni Plasma mag-generate or mag-execute ng isang linya, tapos kaabang-abang na yung mga next na lines na sabihin niya. So, yun yung kulang kasi hindi natin narinig yun dito sa round 1. Pagdating sa round 1 ni Loons, consistent kung paano siya nag-umpisa, ganun din niya tinapos. Yung mga jokes, yung mga bara, nakapaloob pa rin yun doon. So, ayun, medyo hinahanap ko lang kay Loons yung powerful na mga haymakers, katulad nga nung round 2 entry niya kay Tipsy D. So far, maganda naman yung naging performance ng both MCs, pero mas lamang sa performance at content si Looney sa round 1. So, bibigyan ko to ng 9-8 in favor of Looney. Let's go, round 2. Hey, tangina, puro ilong yung mga suntok mo, puro tukol sa ilong. Wala na bang mas didiin dyan? Huwag mong ginagago yung ilong ko, maraming babaeng pumipisil dyan. At eto sabi mo kay Tipsy D, ang agwat namin dalawa ay singlayo ng Andromeda. Ako'y halimaw sa entablado parang Phantom of the Opera. Basa-basa din ng konti, Chong, para yung mga reference mo mas malinaw. Yung Phantom of the Opera, deformed lang siya, hindi siya halimaw. Tapos ito hirit mo kay G-Clown, kasi ikaw yung klase ng payaso na dapat pinapaalis na sa flip-top. Ako naman yung klase ng payaso ng mga vocalista ng Slipknot. Halatang di ka nakikinig ng ibang genre, kaya sa mata ng mga tunay, mahina ka. Yung clown sa Slipknot, hindi siya vocalista, percussionista siya.
Tuturuan kitang umunawa ng ibang tugtugan, pero gagamit ako ng brutal na tactic. Hampasin kita ng gitara sa ulo hanggang bumuka para maging open-minded ka sa music. Tapos kay Balakid naman may linya kang ganito. Wala akong pake kung kurso mo ay cultural arts. Sa rap battle, kailangan puso, hindi puro lang smarts. Taglish na nga, pero sablay pa rin ang grammar at plural form. Nakakabobo ka. Sino ba impluensya mo sa liga? Si Trouble Sam? At huwag ka na magrebat, sapagkat ikay huling-huli na. Hindi ka mema, ikaw ay memamul. Memamulti lang. At pag-usapan natin yung laban ni Abra at Price Tag. May nangyari noon na di pa kumakalat. Di ba nagkainitan noon? Yung grupo ni Price sa gera, handa nang sumabak. Sa backstage, bigla ka naglakad papunta sa kanila. Kala ko may ibabanat. Pagdating sa gitna, bigla ka huminto. Naghintay ng aawat. Kaso walang dumating na bouncer. Yung angas mo na udlot. Humirit na lang ng tol, congrats, nice battle. Nanginginig pa si Hindot. Naging vegetarian ka bigla nung may hinain na beef. Tangina, supot, daig mo pa eksperto sa origami, sa bilis mong tumiklop. Ilang beses rin niyang inatrasan yung hamon sa flip top. Di kaya panindigan yung pagkasiga niya. Siya ay kuripot na nagsya-shopping. Nung nakita yung price tag, umiwas siya. Ano? Akala mo perpekto ka? Dapat sa'yo makatikim ng sapak. Di porket ikaw ang pinakasikat ay malupit na agad. Di porket ikaw ang pinakasikat ay malupit na agad. Isa rin ako sa mga tumitingala sa'yo. Pero ibahin mo ako, Brad. Kasi habang ako'y nakatingin sa taas, magpapaputok ako ng rifle parang may nililibing na parak. Magpapaingay ng crowd, tapos yung mga bara isisigaw para kunyari malakas ang punchline. Yung pinapakita mong imahe ay sapilitan lang pare na parang fan sign. Madalas akong swabe, pero pag umatake walang sablay. Subukan mo akong gawing stepping stone, tang ina mo meron tong landmine. Yo. Kaarawan mo nga pala na yun. Bibigyan kita ng malaking cake pagtapos ng palabas. Pero imbis na magandang babae, si Fonger yung lalabas. Huwag ka rin mag-alala, kakantahan ka namin ng walang hanggan. Pero hindi happy birthday to you, kundi mga awit ni Badang. yung mga party hat, mga pagod na ulo ng grupo mo't pamilya. Maghahanda si Hannibal ng putahe mula sa kanyang kusina. Mukha mo itatapat ko sa cake, tapos na yung legasiya sa liga. Dahil tinanggal ko yung mga kandila at pinalitan ko ng dinamita. Araw daw niya to, kaya wag ko daw siya laitin ng sobra. Ulul, walang birthday sa akin, parang saksi ni Jehovah. Okay, so eto na, lumilinaw na yung pinagkaiba ng dalawang MC. Although round 1 and 2 pa lang yung narinig natin kay Plasma, may round 3 pa, at round 1 pa lang yung naririnig natin kay Loons. Para sa akin sobrang lumitaw na yung difference ng dalawang MCs kasi sa style nila na dala, no. Kung yung style ni Plasma is naging effective kay K-Jap, kay MZite, pero para sa akin panalo si MZite dun eh. 'Di ba? Pero narinig ko naman yung mga explanation ng judges natin, and yes, na-convince naman ako doon. Naging effective rin yung Plasma against Acer. Pero this time, Luni na yung kaharap niya. Parang hindi nagiging ganun ka epektibo yung style na dala ni Plasma, no? Siguro dahil kilala natin si Looney, dahil siguro kung ikaw ang lalaban kay Loons, siguro triple or sabi natin 4 times, 5 times pa ng performance mo doon sa sa laban mo kay K-Jap, laban mo kay MZite, laban mo kay Acer. Siguro kailangan mong mas maangatan pa yung mga performance mo doon eh. 'Di ba? So ganun yung tingin ko, lalo na yung mga solid na haymakers ni Plasma sa mga past battles niya. Yun yung inaantay ko lalo. Kaso dito laban niya kay Loons, rounds 1 and 2 na, wala pa ako naririnig na solid na haymaker. May mga punto, yes, may mga punto siya. Yung about dun sa yung laban niya kay laban ni Loons kay G-Clown sa yung Slipknot vocalist. Okay, may punto siya doon. Yung Phantom of Opera, okay din yun. Pero hindi nabuo ni Plasma yung imagery about dun sa about dun sa grupo ni Price Tag, sa kay Abra, tapos yung umiwas si Loons daw kay Price Tag, no? So hindi niya nabuo yung concept or yung story sa
mga nanonood or sa mga nakikinig. Kahit ako parang bitin yung setup. Hindi na masyado nag-pay off. Yun, ganun yung naging outcome sa akin. Okay yung construction Andun yung story kaso hindi niya nabuo totally. So parang nakakabitin lang. So ayun, 1 and 2 possible na itatabla ko yon para kay Plasma. Hindi yung 1 and 2 ng round ni Loons. Pero 1 and 2 ni Plasma magka-level yon. So dito pa lang kaya ko na tong bigyan ng score, pero pakinggan muna natin si Loons dito. So yun lang naman yung naging tingin ko dun sa round 1 and 2 ni Plasma. Bitin pa rin sa mga solid na haymakers, and feeling ko yung ibang mga angulo ni Plasma against Looney hindi ganoon ka-epektibo. Yun. Tangina yun. Tangina yan. Kayang oras ang puta. Si Bonjing talaga ang core magpatawa. Akala ko pa naman Plasma Cannon na yung dala, laser pointer lang pala. Di ka na nahiya sa flip-top fans at veterans, complete attendance. Kulang na lang umakyat si Ann Mateo dito para mag-ledge dance. Hindi mo man lang sila mabigyan ng malupit na remembrance. 600 yung ticket, tas mga banat mo pang free entrance. Looney versus Plasma, puta, alam na kagad yung ending. Para nakipag-ispadahan ka sa katana ni Kenshin gamit yung espada pang fencing. Buong buhay mo ngayon ka lang magte-trending. Kasi kahit anong gamitin na search engine, kapag tinype in Plasma, isa lang ang lalabas dyan, nerdong virgin. Walang sex scene, panay wet dream, PG-13. Mas interesting pa sa buhay mo yung sex life ng mga penguin kasi sa eroplano ka lang yata nakakaranas ng check-in. Halatang sabik sa sibak tong piling rapper na to. Kung naging driver ka ni Dilima, malamang naghe-helicopter kayo. Kasi di ba horrorcore ka? Horrorcore ka, di ba? Yung likuran mo, patatuan mo kaya kay batas ng malaking pusit sa gitna. Kaso sa sobrang itim ng balat mo, dapat puti yung tinta. Kutis maduming ulikba. Horrorcore tapos virgin, puta baka mang rape to bigla. Flip music. Flip music, ingat kayo dito. Baka kidnapin si Muriel. Ito pa naman yung tipo ng manyak na wala ng kiss, puro tel. Oy, tandaan mo, hindi kita kalibel. Kaliga mo si Tukel. Ang taas ng tingin sa sarili, parang kisame sa motel. O, taas ng tingin, sarili, kisame sa motel. Malamang di mo yun na-gets kasi nga virgin ka. Pinaka first time mo makipag-sex, tangina, next year pa. 9 inches daw yung kanya, pero hindi naman nagagamit. Baka 9 inches yung bulbol kasi hindi ka pa nag-aahit. Wala magpapasibak sa'yo kahit pangit na chicks. Paano naman kasi to si Sir? Hanip sa trip, aakit ng ligaw yung t-shirt nakatakin sa brief. Bonjing ang puta. At kung napapansin ninyo, dalawa baba nito. Pag inaperkat mo, tangina, nakakalito. Patagal ng patagal, lalo kang tumataba. Dapat pangalan mo Magmaman, kasi magmamantika ka na naman mamaya. Sobrang takaw kahit ano kakainin. Kahit sa eat all you can, nabibitin. Biruin mo, 3 a.m. na 3 a.m. FB ng Jollibee, pini-PM. At kung papapiliin kung babaeng naka 2-piece o kaya chicken, walang kaabog-abog niya sasabihin, 2-piece chicken. Hoy, Mr. Plasma Cannon, kilalang-kilala na kita mula nun. Sobrang lakas lumamon, kahit saan magpunta, lagi may mang tumas na baon. Sa sobrang taba mo, nangingitim na yung mga puti mong brief. Ako payat, pero siksik sa THC yung taba ko, parang European spliff. Nagets mo? Malamang hindi, bobo ka kasi. Rapper na tanga. Pagkatapos ng battle natin, magkaka-fans ka na. Fans samantala. Pero wag mo naman sanang pe-personalin to mga bara kong dala. Kasi binabasag lang kita para sa pera na parang alkansya. Baboy! Ina ni Looney. Kinengkoy lang ni Looney. Tapos ibang Looney yung napanood natin dito. Hindi to yung Looney na kumalaban kay Tipsy D. Di ba?
Hindi ito yon, hindi ito yon. Ibang Looney to. Kasi, balikan natin ha. Balikan natin. Kung yung napanood natin Looney dun sa Tipsy D, more on bara yun eh. Diba? Naka-bars, haymakers, punchline, references, angles. Yun eh. Yun yung highlights ng ng Looney doon sa Tipsy D, no? May mga jokes pero more on bara talaga. Haymakers, punches, bara sa bara talaga yung handa ni Looney doon. Tapos performance sobrang ganda rin. Pagdating kay kay Plasma dito sa finals, iba yung Looney na napapanood natin dito. Hindi ang pinaka-highlights is lalo na tong round 2 ni Loons, more on jokes, diba? Napansin niyo naman, no? Parang nag-umpisa siya ng ganito, natapos siya ng ganyan, no? Talaga, more on jokes yung handa ni Looney dito kay Plasma, especially dito sa round 2. Sa round 1 may mga jokes din doon, pero mas litaw yung mga jokes ni Looney dito sa round 2. Kaya ayun, nakakapagtaka, no, na iba yung naging atake ni Looney dito kay Plasma sa finals, no. So ayun, hindi pa rin tayo, sabi ko nga sa inyo, superb yung Looney sa rounds 2 and 3 rounds 2 and 3 against Tipsy D. Yun yung inaantay ko ngayon na mapanood at marinig. Pero still, hindi natin na rinig yun kasi iba yung atake ni Looney dito kay Plasma sa battle na to sa final. So, yun, bigyan pa rin natin ng 9-8 yun. May inaantay akong Loons. Hindi ko kayang ibigay na 10 puntos yung 1 and 2 kasi ang inaantay ko na Looney is yung katulad ng pinakita niyang performance kay Tipsy D. So, yun lang naman. So, 16 to 18 in favor of Looney, pares 9-8. Actually, pwede kong i-7 yung Plasma doon pero hindi na. Props pa rin doon. Malinis naman yung malinis naman yung performance, tsaka nagustuhan ko naman yung ibang punto niya. Kaya 8 ko pa rin kay Plasma doon. Props doon. Pero hindi ito yung Looney na inaabangan ko, hindi ito yung Looney na ina-expect kong mapanood especially dito sa finals na to. Masasabi ko na sa rounds 1 and 2 na napanood ko, mas malakas pa rin yung rounds 1 and 2 ni Looney against Tipsy D. Yun lang naman. So, round 3 tayo. Round 3. Yo, ang stick figures nga pala na yun ay banda na. Kumuha pa kayo ng chicks na miyembro, yung kumakanta. At tatabunan yung rap nyo. Yung mga tao sa chorus na lang namamangha. Kaya yung banda nyo nagbukang sanggol. Babae lang ang nagdadala. Nanalo nga kayo ng award, pero wala pa rin album. Puro hype lang pala. Pakisabi na lang sa babae nyong vokalista na siya'y type ko talaga. Nung sinimulan mo yung proyekto na yan, akala mo na marami kang nauto. Ginahasa mo lang ang rap scene dahil nung pinasok mo, wala namang may gusto. Kaya kung maghahanap ka ng alternative sa karir mo, sa rock, huwag ka nang umepal. Style mo, pang-karaniwan lang, yung sa akin, experimental. Hindi ako believe sa'yo. Boses ko nagiging grunge. Pag ikaw ang nasa instrumental, magiging duguan ka na parang emo pag kilalabit ko gatilyo ng aking heavy metal. Kung ikaw ang kinikilala ng rap god, ako si Mephisto. Di mo papapantayan ng aking pagkasadista. Sa entablado ako, nagkakaroon ng devil horns parang mga rakista. Panis ka, pagdating sa marahas ng mga linya, ako ang nag-iisang tunay. Saka lang ako magbibigay pugay pag yung bangkay mo nakahandusay. Pwede rin kitang sundan sa impyerno at doon ikay magmimistulang gulay. Nagpapatunay na ako pinakamahusay kahit umabot pa sa kabilang isa buhay. Ang dami mo ng tinalikuran na tropa. Unahin natin yung schizophrenia. Tingnan mo resulta, si Juan Tamad mong balentong di na nakabuelta. Alam ko rin yung kay Jay Flava. Bigla mong tinira pagkatapos ng ilang taong pagkakaibigan. Kung tropa ka talaga pag may problema, dapat dinadaan sa usapan. Nagulat rin ako nun. Nung inaway mo lang bigla yung 6,000 goons. Hindi kasi kayo nagkasundo. Ang gusto mo lang maging 6,000 loons. Pag hindi nakuha yung gusto, lipat ng grupo. Dapat lang natodasin na to. Sobrang gutom sa atensyon. Kinagat mo yung kamay na nagpapakain sa'yo. At nung nagtapat kayo ni Disaster, naging disaster. Ni isang bara hindi pumatok. Konti na nga lang yung nakapanood, puro pa mga barok. At yung Bolero rap battles daw original. Ang dapat dyan, kinuha question. Ilang beses nang ginamit ng King of the Dot at Don't Flop yung konseptong yon.
Araneta Dreams at BRB, isa ka sa mga nagpasimuno. Gustong gumawa ng sariling eksena, yun ang napansin ko nun. Sinubukan makipagkompetensya sa liga, epekto ng panibugho. Hihiwain ko tiyan mo at papasubo sa'yo, bituka mo, doon ka magbabalik loob. Ano, kulang pa ba? Pwes tang ina ka, gagawin kong mas brutal pa yung paglakbay mo sa libingan. Pag siya'y dumapa, palakol sa panga, tapos bubunutin mga kuko niya, wala nang kaligtasan, tagain ng paa, at pag sumuko ka na, buhusan ng asido ang iyong napapanot na bunbunan, luwa ang mata, wasak ang maka, sabay bubulagta, parang hinampas ni Negan. Hari ng morbid na estilo, naghahatid ng iyong tragic end. Basta fan favorite, pinaparusahan ko, ako ang nagsulat ng Walking Dead. Kaya sinong manok nyo? Si Looney, taog na siya na yung taon. Ang flip top babalik na sa pundasyon. Taga-underground ang magkakampyon. Tangay na! Okay, so etong round 3, naging ineffective na talaga si Plasma, no. Pinakinggan ko yung mga bawat linya niya. May mga okay, may mga malalakas, pero hindi talaga ganun ka epektibo 'yon. Yun, pinaka-highlight, no? Hindi naging effective yung dala ni Plasma all 3 rounds against Looney. I think yun lang yung masasabi ko. So, yun. Round 3 tayo ni Luns. Siya daw. Yo, siya daw nagsulat ng Walking Dead. Sinungaling to si Loco. Ikaw yung Pilipino na Pinocchio. Kaso imbis na humahaba, lumalapad yung ilong mo. Sino ba dito maka-plasma? Meron pa sa kanya natutuwa? O maliban dun sa isang bakla? Maliban dun sa isang bakla, alam ko naman talagang wala. Gusto ko lang ipamuka. Pero in fairness ha, ang astig pala ng voice niya. Underground daw siya forever. As if naman may choice ka. Alam mo bang isa ka sa pinaka-corny sa eksena? Hipokritong prosti ng sistema. Galit ka sa mainstream rap, pero bakit ka boses mo si Vendetta? Galit ka sa commercial rap, di ba? Tapos nagtatrabaho ka sa ad agency. Pakyo ka, fake MC. Ni hindi ka nga kilala sa underground, hanggang doon ka lang sa basement 3. At dahil ang labo mo, bro, lilinawin ko lang para klaro sa'yo. Alam mo ba yung underground? Pinaganda lang yun na tawag para sa sino ba tong hayop na to? Sino ba kasi tong hayop na to? Enigma, nasan ka? Enigma, may tanong pa ako. Akala ko ba isa buhay? Bakit sa kanya 3? Kasi kay Ketchup pa lang yata, dapat laglag na tong banlag na to. Ngayon ko lang napagtanto na mukhang gorilya tong kaharap ko. Mga bakas ng paa mo, kadalasan may kasamang kamao kasi kung lumakad ka pa ganto. Kaya wala ka pa nadadaling babae. Sex life mo palaging bakante. Paano ka naman kasi makakaranas ng rap, be? Eh kahit nakatalikod o nakaharap, pre, kamukha mo si Harambe. Anak mayaman to, pero yung kutis pambentong. Buhay na patunay na talagang hindi nakakaputi yung aircon. Laki sa layaw, Jeprox. Sarap naman ang buhay mo. Ako mahirap lang ako, pero bayad lahat ng utang ko. Wala akong hiningi. Lahat pinagpagurang ko. Ikaw hanggang ngayon, pabigat ka sa magulang mo. 2017 na, tol. Baka lang kasi hindi mo alam. Hanggang ngayon hindi ka pa rin magaling. Ipatingin mo na yan. Kalidad ng lirisismo mo hindi na umaangat. Ako bawat laban lahat ng rima sumasapak. Daig ko pa nakatulog ng hubad sa papag sa dami ng linyang tumatatak. Pangalan ng grupo ng lirisismo mo hindi na umaangat. Ako bawat laban lahat ng rima sumasapak. Daig ko pa nakatulog ng hubad sa papag sa dami ng linyang tumatatak. May gumaya ng ganung linya eh, no? May gumaya ng ganung linya. Hindi ko lang alam kung sino, no? Pero yung about dun sa maraming linya yung tumatatak, parang nahiga sa papag. Daig mo pa yung humiga sa papag sa sobrang linya, sa daming linya ng tumatatak. May gumaya nun, hindi ko lang alam kung kanino ko narinig, pero napanood ko na yun eh. Ang linya niya is about naman sa ata yun eh. Yung papag ginawa niyang banig, no? Na sabi niya, daig mo pa, basta about dun sa maraming linya na tumatak, parang humiga ka sa banig, parang ganon. Yun ata yun, hindi ko lang matandaan kung sino yung kaninong battle yun, basta napanood ko na yun, may ganong linya. So, yun lang, share ko lang.
Pangalan ng grupo niya, Writer's Block. Mga feeling lyricist na tiyungak. Ganyan na ganyan tunog ng Writer's Block pag pinilit mong magsulat. At balita ko si Bata, si Apok, si Sayad, si Balakid, pati si Enigma, tinulungan to. Nakakahiya naman, mga tropa mo pa mismo nag-ambagan para lang sa pulutan ko. Sila-sila lang nagkakaintindihan ng kanilang mga lyrics na hinihirit. Kaya pala mga purista, kasi puro mga sarili lang ang iniisip. Sagana sa yabang, kaso tanga. Akala mo, alam mo na lahat, gago ka ba? Nagkalaman lang ng konti yung kukote mo, sinarado mo na. Mga puristan tulad mo, yung buhay malungkot. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin marunong kumantot. Puro ka ganyan, puro ka ganon, anak ng puta ka ambot. Tandaan mo, mapapilak manugin to, basta puro malambot. Basta kaka-high blood ka pa sa batang ayaw makinig. Literal na putok-batok, kasi amoy baktol pati lieg. Fuck the mainstream daw, wow! Putapeteng-putapete lang yung peg. Palibasa, bugok sa underground, parang century egg. Samantalang ako ay punong kahoy na sa tuktok ng bundok apo nakatanim. Kasi kahit anong tayog man ang aking marating, ang aking mga ugat ay mananatiling nasa underground pa rin. At tama na double entendre. Rektahan na para maintindihan na sinasabi mong bobo na masa. Kasi wala naman talagang underground at mainstream. Dalawa lang ang tunay na genre. Yung mga marunong talaga at saka yung mga tulad ni Plasma. At sa lahat ng pumusta sa akin, Merry Christmas! Tayong lahat ay magsaya! Sa lahat ng pumusta sa kanya, ang tanga mo talaga, talo na kayong dalawa. Flipped up. Okay, so yun, malinaw naman, consistent, Looney, all 3 rounds. Siguro yung worst na round ni Plasma yung round 3 para sa akin. Kasi kung yung round 1 and 2, okay pa eh. Pasok pa yun, solid pa yun para sa akin. Pero pagdating sa round 3, ano talaga, buong round talaga ineffective si Plasma doon. So, siguro pinaka best score 887, 16 plus 7, 23. So 23 points para kay Plasma. Pagdating kay Looney, consistent yon, all 3 rounds 9 points. So 27 yon, 27 to 23 by 6 points Looney, all 3 rounds Looney yon. Pero ang pinaka napansin ko lang is hindi ganito yung Looney na lumaban kay Tipsy D, no. Mas malakas yung Looney doon, no. Masasabi ko na mas malakas talaga yung Looney doon. Kumbaga, kung ikukumpara ko yung all 3 rounds ni Looney dito doon sa mga rounds ni Looney doon sa laban niya kay Tipsy D, masasabi ko na yung rounds 2 and 3 ni Looney kay Tipsy D, kaya niyang burahin yung all 3 rounds ni ano dito eh, ni Looney rin eh, 'di ba? So kinukumpara ko lang yung all 3 rounds ni Loons kay Tipsy D tsaka all 3 rounds ni Loons kay Plasma. So, 'di ba? Ganun kalayo, no? Parang 2 and 3 pa lang is enough na para matalo yung buong round 3 ni Loons dito. So, 'yun. Para sa akin solid na performance pa rin talaga yung. Sayang lang kasi kung ang pinakita ni Looney dito is yung katulad ng pinakita niya kay Tipsy D, tangina siguro sobrang layo ng agwat ng performance ng dalawan to. Kasi may pagka-style clash kasi, no? Horrorcore tapos well-rounded naman si Loons. Pero nag-focus siya dito sa sa jokes eh. Pero litaw na litaw pa rin naman, one-sided pa rin naman. Looney all 3 rounds. So ayun, Loons all 3 rounds. 27 to 23 by 6 points. Round 7, day 2, huling laban na. Isubuhay 2016 Finals, Plasma vs. Looney. Maging ayos mabesos para sa ating lahat. Isang buong taon. Dito tayo sa Finals, 9 judges. Ang boto, 9-0 para kay Looney.
Nais kong pasalamatan lahat. Lahat ng mga kapwa ko, MCs na nandito lahat. Sobrang lulupit ng mga performance. Nais kong pasalamatan si Enigma, si Kuya Kev, buong staff ng Flip Top, at syempre si Plasma para sa napakalupit na performance. Pare, pinakamalupit na yun. At gusto ko i-alay itong panalo na to para sa airpod ko. Rest in peace pa. Yeah. Yo, at maraming salamat ulit para sa Sporta nyo lahat. Sporta Online Live. Parehong araw ng Out 7. Laking shoutouts ulit sa inyo. Maraming salamat. Kita-kita tayo next year. Tingnan natin kung may anniversary event pa. Baka magpahinga muna ako. Baka magpahinga muna Flip Top, pero tingnan natin. 2017, kita-kits. Happy holidays at Happy New Year sa inyo. Ingat kayong lahat sa mga paputok this year. So, malinaw naman yun, 9-0. Loons talaga yung battle na yun. Sobrang one-sided talaga yun. At kitang-kita natin yung difference ng dalawang MC, especially sa styles na dala nila. So, yun. Judges muna. Judges. Bilis na please, judges. Yo, sa buhay 2016, solid yung laban na yun. First round, binigay ko kay Looney. Second round, binigay ko ng Ty. Third round, binigay ko kay Looney. Mas madiin yung mga binigay ni Looney. Tinapatan niya yung pagiging horrorcore ni Plasma. Pero solid din naman yung performance ni Plasma. Nagustuhan ko yung second round niya. Yun, Looney. Hinahanap para sa akin mas okay yung mga unang laban ni Plasma. Mas effective siya. Totoo yun. Ayun, kitang-kita, Looney talaga. Rolando at BGS, abangan yung mga susunod na design namin sa mga Empire Night Shield. Para sa akin, sa kada round, napakaraming bars na ina-apply ni Plasma. Pero si Looney, bihira lang siya mag-bars. Pero sobrang solid, tapos sinusundan niya ng sunod-sunod na suntok. Para sa akin, dapat di na lang nag-joke si Plasma. Para sa akin, nakabawas yun. Kasi hardcore nga siya, dapat pinanindigan na lang niya yung style niya. Gano'n na lang. Kumbaga, parang nakabawas sa kada round yung pagpapatawan niya. Parang nasayang lang yung oras. Props kay Plasma. Yo, RPN, binoto ko sa laban na to si Looney. Para sa akin, ang lalakas ng mga linya ni Plasma. Kaso nga lang si Looney, may dala rin siyang malalakas, tsaka mas marami siyang lumalanding na linya na mas tumatama kay Plasma. Pero grabe pa rin yung laban niya. Kaso nga lang overall, para kay Looney talaga, congrats, Looney. First at second round, binoto ko kay Looney. Pero sa second round, tingin ko mas parang pumantay si Plasma. Pero 1-2 kay Looney. Okay. Yun na, binoto ko si Looney. Kumbaga pares lang sila may sunod-sunod na punches, pero mas nagustuhan ko yung stage presence ni Looney. Kumbaga mas nado-dominate niya si Plasma ever. Balay na pricing, batch 1, supportahan natin mga pricing ngayong taon. Yun, para sa akin, magaganda yung mga napiling angulo ni Plasma. At marami siyang malalakas na punchlines at marami doon ay slept on o hindi masyadong na-appreciate ng mga tao. Pero ganun pa man, para sa akin, all 3 rounds, yung overall performance at yung material, mas effective talaga ang ginawa ni Looney. Tuwing, sa battle nila, Plasma and Looney, parehas naman silang naghanda, pero sa tatlong round ni Plasma may lumamang naman sa akin isa. Pero malakas pa rin naman talaga ni Looney. So pang-battle na championship talaga. So yun, Looney binaboto ko. So, ayun. Malinaw naman, no, all 3 rounds, or hindi, may mga bumoto ng table, no? Kasi Melcres tabla yung round 2 niya. Pero unanimous, kita naman 9-0. Tapos yung ibang judges rin is all 3 rounds nila binoto si Loons. And convincing naman yon. Halata naman yun, kitang-kita naman yun na kay Looney talaga yung battle. Pero hindi ito yung Looney na ina-expect ko or inaabangan ko kasi sobrang lakas ng performance niya kay Tipsy D. Yun lang. So, yun. Natapos na natin yung buong tournament ngayong buwan. Grabe. Congrats sa atin. Nakatapos na naman tayo ng tournament, guys. Maraming salamat sa inyo sa suporta. Tangina, grabe. So, kung susumahin natin 2015, 2014 at 2013 na lang na isabuhay yung kailangan nating trabahuin dito sa Flip Top. Tapos
nakaka-excite kasi almost 2 years na natin ginagawa yung magre-review ng battle, especially sa mga tournaments na isang bagsakan talaga within 15 days. Naka-isa-buhay run tayo, naka-tournament run tayo. So marami na, no? Kung babalikan nyo yung mga tournaments natin, natapos na natin yung FRBL, 1 up 1 to 4. Ongoing yung 1 up 5 ngayon. Yung pedestal 1 and 2 tapos na natin yon. Syempre yung yung isa buhay, 2x2, 2x2, 1, 2, 3. Diba? Natapos na natin yon. Isa buhay 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 at ngayon 2016. Tapos na po natin yan. So 2015, 14, 13 soon. Pero sana tatapusin natin, hindi sana, tatapusin natin yan ngayong taon. Yung Matira Mayaman, ongoing tayo doon, tatapusin din natin yun ngayong taon. Yung 2024 na isa buhay, tatapusin din natin ngayong taon yan. Pati yung Pedestal 3, tatapusin din natin ngayong taon yan. Okay, marami pa. Yung pulo, yung titulo, gusto kong reviewin yung mga battles doon. Okay, kita-kits tayo sa next na review at siguro yung Sak versus Zaki na ang review natin sa Matira Mayaman. So, kita-kits mga kumag. Okay? Matira Mayaman muna tayo. Tapos, April 1, balik tayo sa mga request battle. Okay? Gets ba? So, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.